Imbes po na nila, gusto na nilang awatin ngayon at sabihin, hindi naman kami nagreklamo. Dapat mabalik na sa kulungan yung dilimaw na yan. Kuya, nung nag-aral ako ng medisina sa Davao, nakatira ko, ang may-ari ay Piatos. Nakalimutan ko lang name niya. Nakalimutan ko name ng place kasi 1997 ako doon. Basta harapan ng Victoria Plaza. Idol Buds, manual counting po para sa Duterte Ben. Sir Buds, sa palagay mo ba magtatrabaho pa si BBM o politika na lang hanggang 2028? Buhat naman po. Buhat naman po na nagsimula yan, na politika lang naman. Di po ba? Sa palagay mo ba maiba ko si Benny Abante na deklarabang congressman? Kapal na mukha nun, talo, tapos gusto niya makaupo kahit talo. Matindi po harapin nila sa Supreme Court niyan. Dahil sa ruling. Saan po ba si PRRD dadating bansa paglaya niya? Hindi ko rin po alam. Hindi pa naman po nagsasalita yung mga anak. Hintayin na lang po natin. Puro salita. Baka ang mangyari niyan, boss, ang ex-boyfriend ng kapatid kong babae, pareha sila nag-aral sa PWC of Davao, mayaman na mga Piatos dito sa Davao City. Hindi naman po, alam naman po natin na yung Piatos, hindi po totoong tao yan. Talagang agent nga Seryoso sila sa kabit issue. Tinatawanan lang ni BP for content lang talaga sila. Kailangan ko na mag-ilaw. Lumalabo-labo nga. Kasi pasensya na kayo, talagang ganun. Maulan ngayon ano lang tayo, di ba? Ganun talaga pag maulan, wifi. Okay na yan, importante. Sir Baz, may AI na pulubi na tinitira si Sara na magnanakaw. Anong masabi niyo? Mga tao nga, tinitira yung Duterte na magnanakaw. Yan pang AI. Sila rin naman may gawa niyan. Wala naman pong epekto yan. Hindi naman po kayo, basta hindi kayo naniniwala. Ngayon, kung naniwala kayo, ano magagawa natin? Baliktarin ang dili. Ganun talaga, alam nyo po, hindi nyo makukumbinsi ang lahat na mag-Duterte sila. Marami pong dilawan, maraming loyalista, pero mas marami po ang Duterte. Di ba? Yun yung sinasabi ko Kaya panalo po tayo dyan balang araw. Baliktarin ang dilema, di mali. Kahit dito sa Davao City, Doc Badong, maulan din dito for 2 straight na. Dito tong taong Piatos, bobo talaga. Talagang ngayon, maano ang paligid. So, Boss Buds, paano na mangyari sa copy na binigay ni Chua sa OMB? Pwede nila bawiin? Ewan ko rin sa matok mo. Binigay nila yan, hindi po nila pwede bawiin yun. Nireceive po yun. Sabi ni BP, paano naging bucket tourist spot ang 2.6 kilometer na San Juanico Bridge? Buti sana kung connect to Luzon, Visayas at Mindanao. Yun ang tourist spot na project na matatawag. Tapos di pa alam kung ano sira. Alam nyo, natalakay ko kanina yan. Simple lang sa San Juanico Bridge. May maintenance di ba? Kung hindi mo maintain sa panahon mo, kumbaga, ang problema kasi ni BBM, paninisi kagad yung una Tandaan po ninyo, ako naging leader po ako Pag ang inuna ng isang leader, manisi, asahan nyo walang gagawing matinuyan. Kasi, lagi pong merong problema. Wala pong lugar, kahit nga po barangay may problema di ba? O ngayon, halimbawa sa barangay na lang, usapin ng barangay. Pag nanalo ka bang barangay captain, ang sasabihin mo, bakit yung dating kapitan hindi to trinabaho? Ang logic niya, may trinabaho yung dating kapitan na hindi mo na nakita dahil natapos niya. At mas malaki yung problema na nalutas niya. Hindi mo na nga inabutan, di ba? Kung hindi mo na inabutan, ibig sabihin, nalutas niya yung problema na yun. Bakit mo sisisihin? Ang problema ni BBM, halos walang ginawa Halos walang project
Tapos, ang liit lang ng problema niyan, maintenance. Hindi pa makaya. Isisisi pa sa iba. Basta kami mag-asawa, Solid Duterte since 2015. Lovelyn Shibukawa. Thank you very much, Ma'am Lovelyn, sa 320. Iyan. Kala ko nung una, yung mga ginto ni na BBM, benta para bayaran utang ng Pinas at makabawi sila sa Pilipino. Yung pala kukunin niya ang reserve na gold ng Pilipinas. At hindi na alam kung saan dinala. Yun ang problema eh. Boss, may iba lang. Sabi ni Lebron, hindi daw importante yung championship ring. Napaka-ipokrito niya kasi dati pinoroject niya kung ilang championship ang makuha niya nung time na lumipat siya sa Miami. Alam mo pala eh. Ganyan din, di ba? Ganyan din yun eh. Dahil hindi umaayon sa kanya, hindi niya abutan na si Michael Jordan sa paramihan ng ring. Kaya, iniiba niya yung usapan ng pagiging great. Naghabol kasi na maging GOAT eh. Boss, nawalan na rin ng pag-asa si Coco kasi pinapadikod din niya yung kalaban niya na mananalo siya para siya maupo. Wala rin eh. Sa pasya po ng Supreme Court, yung second, hindi rin po pwedeng umupo. Okay naman, boss. Okay ang audio. Boss, magkano si Joey Uy at may paineta pa siya? Uy. May panyeta pa siya. Uy. Itong admin na to, uso ang spokesperson. Naligayahan sila kay Auntie Claire eh. Kaya lang, ganun po kababaw yung mga loyalista, no? Masaya na sila na natitira nila yung Duterte kahit wala sila maipagmalaki talagang trabaho ni BBM. Sabi nga daw ni Tatay Digong kay BP Inday Sara na gumawa siya ng sarili niyang history at wag manisin ng iba. Kaya pala si Tatay Digong minsan hindi niya sinabi, sinisi si Pinoy. Hindi po ugali ng leader yun. Kasi tumakbo ka eh. Tumakbo ka, ang ine-expect mo pala, ang mamanahin mo, walang problema. Imposible. Boss, may balita na po ba kung mag-apply din sa party list yung katulad ng kay Abante? Hindi ko alam kung ano po yung ibig mo sabihin. Yung katulad ng kay Abante. Hindi ko po alam kung ano po yun. Ano yung katulad ng kay Abante? Alam ko si Abante 6 district congressman o 5 ba o 6? Black Cat 23 na budget ang San Juanico Bridge for maintenance from 2018 to 2023, sabi sa interview ng isang kongresista. Boss, mahirap siguro kalaban yun na nga, anong problema ron? Kaya, kung may maintenance siya, ganito na lang, no? Alimbawa, nandugas din yung taga-maintain. Mandurugas na sila noon, mandurugas pa sila ngayon. Yung nagme-maintain yan, yung mga engineer na nagme-maintain yan. Panahon ngayon hindi na pwedeng gamitin eh. Ibig sabihin, ngayon sila na bisto. Anong gagawin natin? Kamot na lang. Yung pag-disqualify po sa Duterte Youth. Gawin niyo po kasing isang ano po yung gusto niyo i-discuss ko sa pag-disqualify sa Duterte Youth? Ano yung tanong niyo ron? Gawin niyo po kasi marami po kayo nagko-comment. Pag dalawa lang tayo na nag-uusap, maaaring masundan ko yung sinasabi niyo. Wala naman po yata limit sa haba. Baka gusto niyo nang kompletot po sana para masagot ko. Okay? Ang moral, baka yung sa Duterte Youth, ibig niya sabihin, boss, kasi ang sabi, ibibigay daw sa Gabriela spot ng Duterte Youth. Yun na nga yung pinaglalaban natin, di ba? Hindi dapat mapaupo yung mga natalo kasi ayaw sa kanila ng tao. Dalawang beses mong ginagawa tao nun. Una, yung binoto namin, hindi mo pinaupo. Ikalawa, yung ayaw naming manalo, yun ang paupuin mo.
O, di dalawa, double black eye sa mga bumoto. Pumitik pa lang ang Amerika ng kulangot, dami na naapektuhan. A great leader do his business without giving any judgment to his her predecessor. Like Dan. Boss, bet mo si Canelo versus Crawford. Sa boxing na lang po natin pag-usapan. Bakit may election pa kung sila din ang pipili ng uupo? Correct. Kawawang Delilah de Lima. Canelo sure. Boss, ano masabi mo sa pasyal ni BBM sa Japan? May potential bang mga investor sa atin? Alam niyo po, hindi na po nakukuha. Nakita na po natin yan eh. Hindi po nakukuha sa pasyal. Sa kaso po ng Pilipinas, ang dami natin pinasyalan, wala naman talagang nagmaterialize na. Siguro meron, pero hindi yung ina-expect natin na ikayayaman ng bansa natin. Kasi ang dami talaga eh. As in, ang dami natin pinuntahan ng Pangulo natin. Walang pinalagpas eh, na imbitasyon. Again, yung pong mga parang manliligaw yan eh. Hindi po yan, marami pong manliligaw, hindi nadadaan sa tiyaga. Di ba? Minsan pag ayaw sa'yo ng tao, ayaw sa'yo kahit na anong gawin mo. Shin Hari, thank you very much sa $5. Pang coffee po, Sir Buds. Yun ang katotohanan ng buhay. Ang kinakailangan, pwede ka nga hindi manligaw kung nakita nila nakarapat dapat kang invisan eh. Mag-invest eh. GMA at RRD versus CCA, BCA at FRN. Wala ko naintindihan. Wag niyo po, GMA 7 ba yan? RRD, hindi ko po alam. O CCA, BCA at FRM, hindi ko po sila alam lahat. FAM ba si Ferdinand Edralin Marcos? Wag niyo po akong gawing manghuhula. Hindi ko po alam mga meaning niyang acronyms na yan. Boss, mahirap siguro kalaban si Atty. Respicio. Masyadong madakdak kahit kalalaking tao. Grabe yun to si Inday Sara. Hindi naman po kabawasan ng pagkalalaki yung madaldal eh. Kawawa naman kaming mga madadaldal. Nangungutam si BBM sa Japan, di pinautang. Kita nyo na. Mga presidente yan, Doc Badong initials. Panahon ngayon ng mga mandurugas kaya walang natapos na proyekto. Wala nga talaga silang maipagmalaki. Wala talaga, as in wala. Na malaking proyekto. Hindi, wala silang ipagmalaki, period. Maliit o malaki. Kasi kung maliit, katulad niyan, ang pinakamalaki nilang naggastusan sa infrastructure, flood control. Paano mo may pagmamalaki yun? Eh, umulan lang, baha pa rin. Ang nakakalungkot lang, 3 taon pa tayong nanakawan. Sigurado si Ato Doroteo nananakawan. Malamang yung mga sinabi ni Inday. Tsaka tong kay Martires, flood control ni BBM in-expose na naman ng habagat. Hindi pa bagyo yan, habagat. Minsan nakakaperwisyo din yung mga habagat lang, no? Mas matutuwa na si BBM kasi may maipon na tubig galing baha. Saan kaya iimbak? Maganda naman. Sabi ni BP kanina sa 16 trillion ang utang ng bansa. At biglang nagsabi ng tao na mamanahin mo. Hindi, sabi niya kasi mamanahin ng susunod na henerasyon eh. Yung sinabi niya mamanahin mo. Pagbaba ni BBM, tumawa na lang siya at di na siya nag-react. Kasi pag nag-react, ibig sabihin tatakbo siya. Hindi niya naman po dinideny na tatakbo siya. Unlike before na sinabi niya na hindi siya tatakbo. Ngayon po,
Hindi po niya dinideny na hindi siya natatakbo. Sinabi niya na po na malamang tumakbo siya, 'di ba?